Ang kapre sa balete ng San Isidro, may isang lumang balete sa dulo ng barangay San Isidro. Sabi ng matatanda, huwag daw lalapitan iyon kapag gabi, lalo na kapag may naamoy kang usok ng tabako kahit walang tao. Si Lando, isang binatang mapusok at hindi naniniwala sa mga pamahiin, ay madalas umuuwi ng gabi mula sa trabaho. Isang gabi, habang dumadaan siya sa tabi ng balete na pahinto siya, may nakita siyang malaking anino sa itaas ng puno. Akala ko ba walang tao rito? Bulong niya sa sarili. Biglang bumigat ang hangin. May naamoy siyang matapang na tabako. Mula sa dilim, may narinig siyang malalim na tawa, mabagal, mabigat at parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ka natatakot, tao? Isang tinig ang umalingaw-ngaw. Nang tumingala si Lando, nakita niya ang kapre, matangkad na parang post, may itim ang balat, pulang-pula ang mga mata, at may hawak na malaking tabako. Nakaupo ito sa sanga ng balete na parang upuang hari. Nanginig si Lando, pero pinilit niya magsalita. Wala po akong masamang bak, tumuha ang kapre. Mabuti, ang ayaw ko ay ang bastos at mapangwasak ng kalikasan. Ikinuwento ng kapre na matagal na nitong binabantayan ng balete, daang taon na. Hindi raw lahat ng kapre ay masama. Ang iba'y tagapagbantay ng mga puno at lupa. Bago mawala ang kapre sa usok, may iniabot ito kay Lando, isang maliit na kahoy na anting-anting. Hanggat nirerespeto mo ang kalikasan, hindi ka mawawala sa daan. Kinabukasan, wala na ang kapre. Pero ang balete ay tila mas luntian kaysa dati. At si Lando, simula noon siya na ang unang nagsasaway sa sinumang pumutol ng puno. Dahil minsan ang mga alamat ay hindi lang panakot, kundi paalala.